If you're currently based or a tourist in South Korea at naghahanap ka ng Christian church sa Seoul, may Tagalog worship service at mga kapwa nating Filipino, watch this vlog until the end. Sasama namin kayo nung nag-church kami dito last January 2026 nung nag-travel tayo sa South Korea. Hello everyone! This is Jazz and Jack and we've been traveling for almost 12 years now. And also, a ministry workers of the Lord dito sa Philippines. Kaya syempre, kahit nasa travel tayo at Sunday, maghahanap tayo ng church to honor the Sabbath. To start our day, ang word ni Lord sa ating devotion ay Daniel 2:22, where He means that wisdom leads us out of darkness. At nakakatuwa kasi yung preaching din ni Pastor that day ay connected din dito. Tapos paglabas namin ng hotel room, meron sa wall na nakalagay na ganito. So, it's a great reminder for us. And may na-meet din kami dito sa South Korea na kapwa natin Filipino. Siya si John. Working siya dito at nagsaside hustle din siya ng photography. Nagkakilala kami sa Facebook at nag-meet kami dito sa DDP. Tapos, nag-photoshoot kami. Naglakad nga kami nito papunta sa Naksan Park kasi maganda yung view doon. Kaya kung naghahanap din kayo guys ng photographer na magpipicture sa inyo dito sa travel nyo sa South Korea, message nyo siya. Ilalagay ko na lang yung account details niya dito sa description. Magaling siya magpicture guys, and ito yung mga example lang shots niya sa amin, and enhance na to. Pero even yung raw ay maganda na rin. O diba? Parang si Go Junpyo at si Gum Jandi daw. Joke lang. Saglit lang yung naging photoshoot natin at nag-lunch lang tayo since nagmamadali na rin tayo dahil mag-church tayo after niya. Hi John! Nice to meet you. God bless. Yan na, sakay na tayo ng taxi. You can reach the church guys through train or bus. Nasa 30 to 45 minutes yung travel time. And nasa 1,551 lang per person yung pamasahe or nasa 67 pesos. Pero tayo ay nag-Uber na kasi nagmamadali na tayo dahil napasarap yung kwentuhan namin nila dyan. Nag-Uber tayo dahil pupunta tayo sa church. Church tayo ngayon because it's Sunday. Nakapag-church naman kayo. Tapos na yung service natin dyan sa Philippines. So, tayo ngayon ay sa church dito, 2 p.m. pa. Oh, 158. Yeah. Yung fare naman natin dito sa Uber guys ay nasa 14,101 or nasa 600 plus pesos. Para makapunta kayo dito sa church guys, pin nyo lang to sa Naver Map, Pyeonghwa Church. Madali lang yung commute guys kasi nag-commute kami pa uwi. So may services sila ng Korean, English at saka Tagalog. Kung tama yung pagkakaalala ko kasi yung inattenda namin ay yung afternoon which is Tagalog. Tapos meron din daw silang morning. So pagka-pin nyo, ito yung itsura guys nung building. Tapos yung bus stop pabalik ng city ay dyan lang din sa katapat. Pagbaba nga namin ng Uber ay sinundo na tayo dito ni Pastor Jong sa baba. At nakakatawa dahil sobrang heartwarming ng pag-welcome nila sa atin. And here is Pastora Mai na minessage ko sa Facebook. Kaya ako nakakonect sa kanya at nakarating kami dito sa church. Malumanay, malambot, walang buhay kaya. Tapos yung praise and worship, same lang din ang mga kinakanta natin sa Philippines. And here's Pastor Jong na husband ni Pastora Mai. Siya po yung pastor dito sa Redeemer Christian Church International or RCCI. Sayang nga hindi ako nakapag-video ng marami guys para ma-share sa inyo. Kasi medyo nahiya pa ako nung una. Pero yun nga, if you're looking for a church dito sa Seoul, pwede kayo dito mag-church sa kanila. Message nyo lang sila. Lagay ko yung details nila sa description or sa comment. And sobrang joy sa puso namin na maka-fellowship yung kapwa natin Filipino dito sa banyagang bansa. To all our CCI family, thank you so much po for welcoming us warmly. God bless po. And nawa magkita po tayo ulit sa susunod na balik namin. At ayun na nga, dahil merong my birthday dito na brethren, niyaya tayong kumain. At di rin namin alam kung bakit di man lang kami tumanggi. Pero thank you so much po sa inyong lahat. Ang sarap ng food and sobrang babait nila guys. After kumain, nagkwentuhan lang. Tapos naka-join fellowship ako dito sa mga beautiful ladies ng church.
And to hear their stories and experiences dito sa ibang bansa, hindi madali guys. Kaya kung meron kayong kamag-anak na nasa ibang bansa, better if may church silang napupuntahan para may nakaka-fellowship sila. Tapos, syempre, nakakalungkot sa ibang bansa at maganda rin nakasama nila si Lord sa journey nila. And wag din natin silang i-take for granted. At i-share ko rin pala guys yung preaching ni pastor niyan that day. Sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Tapos sa verse 2, now the earth was formless and empty. So, ang sabi niya dun guys, kailangan unahin natin lagi si Lord kasi kahit ano man ang kalagayan mo ngayon, kahit formless and empty, nakatulad nga doon sa Genesis 1 na in the beginning, ay si Lord ang magbibigay ng light sa atin. Ano man ang sitwasyon natin, formless and empty man, kung siya yung uunahin natin. Kasi sabi nga, in the beginning, God, diba? Kayang-kaya niya ayusin yung buhay natin. So, ayun lang guys. At ito na nga, pauwi na kami sa aming hotel dahil lilipat kami nito ng ibang hotel. Nawa naka-help guys. Thank you for watching. God bless.